Welcome to Donmar TV News Channel. Tala inendorso ng PDP Laban si Senator Bongo bilang kandidato sa pagkapangulo sa 2022 elections. Ito matapos bawiin ni Senator Ronald Bato de la Rosa ang kanyang kandidatura na siyang standard bearer sana ng PDP Laban. Naniniwala ang ruling party na malawak ang kalawan sa pamamahala ni Senator Go dahil natutunan niya ito kay Pangulong Duterte. Nagustuhan din ng PDP Laban ang pagiging malapit ni Senator Go sa mga karaniwang tao. Ginawang halimbawa ng partido ang pagtatatag ng Malasakit Center na naghahatid ng medical assistance sa mga Pilipino. Inaasahan din na si Senator Go ang magpapatuloy ng mga proyekto at mga plano ng Pangulong Duterte. Si Senator Go ay naghain ng Certificate of Candidacy sa pagkapangulo sa ilalim ng Federalismo ng Dugong Dakilang Samahan o PDDS. Alam ni Pangulong Duterte na nag-file si Mayor Sara Duterte ng Certificate of Candidacy for Vice President. Umaga pa lang, actually ilang araw na bago dumating kahapon, araw ng Sabado kung saan nangyari ang pagpapile sa PAMELEC ng kanyang abogado o representative, alam na ng Malacanang na wala sa kanilang kampo o wala sa administration party si Mayor Sara Duterte. Dahil hindi nga sila nagkakausap na madalas. Ito ay kaya po ginawa. Ano mo nakalagay sa title? Alam ni Pangulong Duterte na nag-file si Sara for Vice President. Tapos ina nga, Duterte versus Duterte sa 2022. Vice Presidential po ang pinag-uusapan dito. Bago ang lahat, alam ba ninyo na dalawa ang Certificate of Candidacy na hiniling ni Mayor Sara Duterte sa Lakas CMD? Dalawa ang pinupuproduce na COC. Anong ibig sabihin yan? Pwedeng Vice President or Presidentiable. So, maaaring nagplano si Mayor Sara na tumakbong presidente. Pero nangyari, Vice President na lang ang kanyang ipinail. Sa kung anong dahilan, baka may humarang sa kanya. Pero yung nagka-interest siya na dalawang COC ang pinahanap at hinihiling ni Mayor Sara, ibig sabihin nagplano siya sa mas mataas na posisyon kaysa sa pangalawa. Ano kayang dahilan? Bakit biglang nag-vice na lang? So anyway, internal problem nila yan. Kaya po ako nag-live ngayon kasi baka mabiting kayo kapag nag-record lang ako, nag-upload lang. Pasensya na po kayo dahil masyadong maaga. Kaya ko po ginagawa ito ay para hindi kayo maligaw. Hindi po totoo na hindi alam ni Pangulong Duterte na nag-file ng COC ang kanyang anak na si Mayor Sara Duterte Carpio. Alam ng Pangulo, umaga pa lang o ahead. Dahil sinabi sa kanya ni Senador Bongo ang lahat ng detalye. Wala pong itinatago si Senador Bongo kay Pangulong Duterte. Napakatindi po ng kanilang relasyon. Hindi rin po pinagtataguan o pinapaikutan o kinokordon ng Cabinet Secretary, especially si Secretary Andanar, si Pangulong Duterte. Huwag niyong kalimutan, ang lahat ng Cabinet Secretary ay alter ego ng Pangulo. Hindi nila pwedeng pangunahan ang Pangulo, hindi nila pwedeng isabotahe ang Pangulo, hindi nila pwedeng pagtakpan ang Pangulo sa mga nangyayari. Dapat sasabihin lahat yan ahead o advance para inyo maintindihan. Pangalawa, at sana po'y maintindihan ito mga nagpapakalat ng fake news or chismis. Kaya kayo, huwag kayong nagpapapaniwala sa chismis. Una-una, ang politika, hindi ito chismis. Ang politika ay seryoso na usapin sa Pilipinas. National, presidential, national and local election. Hindi pwede ang chismisan. Hindi pwede ang mga personal interest kaya kayo naglalabas ng mga fake news or chismis na balita. Hindi pwede yan. Okay? Kung sino man po ang nagpalabas nito, ay ewan ko. Pero maling-mali po. Pang-iintriga yan. Pure chismis yan. Ito ang basihan. Ang Pangulong Duterte sa ilalim ng Saligang Batas, 1987 Constitution, at sa ilalim ng Presidential System of Government, siya po ang Chief Executive, pinakamataas na posisyon sa buong bansa, national at local. Pangalawa, siya yung Commander-in-Chief ng Armed Forces of the Philippines at ng Philippine National Police. In other words,
Oy, kayong mga mahilig sa fake news at mga chismoso, inyong tindihin ito. Alam ng Pangulo, nakakarating sa Pangulo, advance na nakakakuha ng impormasyon ang Pangulo bilang Commander-in-Chief, bilang Chief Executive. Hindi pwedeng hindi niya alam ang nangyayari sa bansa, especially sa politika. Alam ng Pangulo before na galawan ng administration at ng kalaban kung ano at kung sino ang maaaring kalaban at ano ang ginagawa. Malawak ang intelligence community. Malawak ang intelligence ng buong Office of the President. Maliban pa sa mga ipinipid sa kanyang information coming from the Cabinet Secretary bilang alter ego ng Pangulo. Kaya inuulit ko, hindi po totoo na pinagtatakpan, tinaguan ng istorya, pinapaikot, kinukordon, pinapalabas na walang communication ang Pangulo sa mga nangyayari. Hindi totoo yun. Alam ng Pangulo ang lahat. Okay? Isa pa. Kasi alam po ninyo, patapos na ang term ni Pangulong Duterte. Kung meron pong naninira, nagchichismis dyan na baka may personal interest, baka merong hangaring pumunta sa gobyerno, hindi nakuha ang posisyon, kaya naninira na lang o nanchichismis lang na kunwari napakagaling. Wala naman doon sa site kung saan nangyayari ang mga balita. Nangungopia lang tapos mamaliin pa. Hindi ba? Alam nyo kaya ko ito ginawa kasi po ako po may sarili din vlogger. Ito nga po, ako may sarili din po akong vlog. Vlogger din po ako. Mike Abby Opinions. Ito nga po yun Kaya nga live tayo. Marami na pag-iising ko kanina umaga, yan ang natanggap ko. Yan dami nag-message sa akin, nag-forward sa akin ng mga news na yan. Sir, anong comment mo rito? Anong opinion mo rito? Ibig sabihin, mga followers ko yun. Mga supporters ko yun ng channel na ito. Sir, anong opinion mo rito? Ano ba ito? Chismis ba ito o totoo? Nung pakinggan ko at pag-aralan ko, puro chismis. Puro haka-haka lang. Nagpakita ng video na kunwari pinagtakpan tapos inangguluhan, chismis. Sasabihin mo ang Pangulo, pinagtaguan ng istorya. Sasabihin mo ang Pangulo, hindi alam ng Pangulo na tumakbo yung kanyang anak. Wow! Talagang napapailig ako. Umaga-umaga pa lang, sabi ko, ibang klase ito. Kaya pasensya na po kayo, linggo-linggo ayaw kong sirain ng inyong araw at oras. Fake news, pure chismis yan. Anong sabi ng Pangulo? Sinabi sa kanya ni Senador Bongbong tatakbo si Mayor Sara. Maaga pa lang kahapon. Or lagi silang magkasama. Paano ba hindi magkakaalaman yan? Alam niyo, napakarami hong sinabi ng Pangulo. At salamat kay Banat Bay. Alam mo si Banat Bay yan po yung original na talagang DDS yan mula nung araw hanggang ngayon. Na-interview ho ni Banat Bay si Pangulong Duterte kagabi. Kailan ba yun? Tama, kanina madaling araw. Bale. Alauna ng madaling araw, isipin mo. Na-interview ni Banat Bay ang Pangulo ng ganong oras at itinanong ang lahat. Ang linaw-linaw. Ako naman, kaya ko inaangguluhan at pinapaliwanag ko, Commander-in-Chief nga yan Chief Executive, kaya hindi talaga kapanipaniwala na sasabihin ng vlogger, sasabihin ng chismosa dyan na pinagtakpan ang Pangulo, pinagtakpan ni Senador Bongo at pinagtakpan ni Andanar. Di ba napakalaking kalokohan yan? Nililing lang ang taong bayan. Nitong nagpapakalat ng chismis na ito. Nagmamagaling. Hindi naman kapanipaniwala. Pangalawa, ginugulo ang totoong balita. Kaya alam ba nyo, ang sabi ng Pangulo, hintay lang tayo, ilang oras na lang. Ilang oras na lang, ibig sabihin, bukas yan. Malaking-malaki na ho ang posibilidad na mag-file talaga ng candidacy for Vice President. Dahil hindi naman ho nagkulang sila pasintabi na sa kampo ng Lakas CMD at saka po ng kampo ni Mayor Sara Duterte. Hindi naman nagkulang ang administrasyon at ng partido at ang Pangulo. Talagang hinikayat siya na naghintay ang taong bayan ng matagal na panahon. At si Mayor ay gustong isama sa gobyerno bilang official candidate. At ang gusto ng DDS at ng pamahalaan, kandidatong presidente, si Mayor Sara, hindi Vice President.
Kaya nga dalawang COC yung hiningi, pero isa lang yung naibigay. Isa yung ang napil-upan ng isinumiti Vice President. So nag-try talagang mag-presidente si Mayor Sara. Kung sino humarang, hindi natin alam. I-expose din natin yan sa mga darating na araw kung sino humarang yan. Matindi po yung sinabi ng Pangulo kaninang madaling araw. Pati yung mga kalaban, sinabi niyang i-expose niya pagdating ng tamang panahon sa kampanya kung bakit siya hindi kumakampi at hindi niya sinusuportahan yung mga akala ikakampi ng gobyerno. Akala susuporta ng pamahalaan. Dahil sabi ng Pangulo, ni minsan hindi naman siya nag-commit na siya ay tutulong sa ibang kandidato. Talagang bonggo lang siya. Ganun pong kalalim ang relasyon. Si Pangulong Duterte po ang nagpatakbo kay Senator Bongo for Vice President. Siya rin po ang nagsabi na tumakbo na ka ng presidente mula nung malaman nila kahapon na si Mayor Sara ay tumakbong Vice President. In other words, ang Malacanang ay nakahanda silang lumaban sa kahit kanino. Yan po ang mensahe ng Pangulo. At ang banta niya ay mag-i-expose pa siya ng mga dahilan kung bakit ayaw niyang tulungan yung ibang kandidato. Ang sabi ng Pangulong Duterte, si Sara, yung kanyang anak, ay number 1 sa mga survey. Totoo naman. Kahit anong survey noon hanggang ngayon, number 1 siya. Sabi niya, bakit siya tumakbong Vice President? Dapat presidente dahil siya yung number 1. So, meron hong pumigil sa kanya. Meron nang ibabaw ang interest ng iba kaya pinatakbo si Sara. Sara, mag-vice ka na lang. Yan ang masakit. Anong ibig sabihin nun? May nagmaniobra. Mayroong kumontrol kay Mayor. Ayan ang mabigat. So ngayon, tuloy na po ang administration at abangan natin hanggang bukas, Monday dito sa Pilipinas. Iyan ang last day ng filing ng substitute. Inuulit ko, sabi ng Pangulo, wait, ilang oras na lang. Simula ho kanina madaling araw sinabi niya. Ngihintay natin. Tinanong pa nga kung kayo hubay tatakbong Vice President. Baka. Tagalog eh. Oh. At ako sa napakinggan kong interview sa kanya ng ganong oras na madaling araw. Ako naman, sa tagal ko na sa media, mabilis din tayong bumasa ng body language sa mga statement. Pwede nating basahin yan. Tatakbo siya sa akin tingin. Kaya yung sinasabi ni na Joey Salceda at ng ibang malalapit kay Sara na ang kailang paniniwala ay tatakbong presidente, yun talaga pala ang balak eh. Kaya nga nanghingi ng 2 COC for President and Vice President, si Mayor Sara. So gusto niya siguro mag-presidente, pinigilan. Kung sino nagpigil niyan, malalaman din natin yan. Alam ko na, pero i-expose natin yan sa mga susunod na araw. Bakit hindi pinayagan si Mayor ito tumakbong presidente? Yun ang gusto niya, hindi pala vice lang. Kita mo na. So inuulit natin, fake news, chismis, ang lumabas na balitang walang alam ang Pangulo, hindi alam ng Pangulo na tumakbo si Mayor Sara. Kalokohan talaga yan. Umaga pa lang alam na. At saka presidente yan, paano bang hindi niya malalaman? Kahapon, nagkaroon ng lituhan doon sa mga interview kasi ang Pangulo, pasintabi na, pag sobrang ingay doon sa Comelec kahapon, natural lang, hindi niya maririnig yung kumpletong tanong ng mga media dahil malayo. Halos nagsisigawan dahil sa ingay. So hindi niya nakuha. Ang nag-clarify lang is Andanar kasi trabaho ni Andanar yun. PCOO yun eh. Press Secretary yun eh. Yun ang Presidential Communication Operation Office. So Office of the President yun na sinabi niya, tatakbo magpapile ng COC for Vice President si Presidente Monday. Yun ang sinagot ni Andanar. Kasi nga, yung kulit ng tanong ng media, trabaho naman ng media yon. Ang sabi ng Pangulo, hindi lang maintindihan ng Pangulo kung ano yung tanong at saka kung anong malinaw na tinatanong ng mga media kaya si Andanar. Inangguluhan nila, sinalo daw ni Andanar para daw pagtakpan. Hindi raw sinabi ni Bongo kay Pangulong Duterte na tumakbo si Sara. Kalokohan lahat yun eh. Alam ba ninyo, ultimo sigurong balahibo ni Pangulong Duterte, alam ni Bongo kung saan nakakabit? Ganong kalalim ang kanilang relasyon. Baka ultimong nunal sa buong katawan ni Pangulong Duterte ay alam ni Senador Bongo. Pagkatapos, napakasensitibong usapin, anak, nag-file ng COC, pagtatakpan ni Senador Bongo. Di ba kalokohan yun? Kalokohan talaga. Hindi nakakatuwa itong mga chismis na ito. Itong ganitong mga chismis, ito yung buwisit sa buhay natin. Mag-showbiz na lang kayo dahil sa showbiz yan, puro chismisan dyan. Yan ang racket niya sa show business, puro chismis.
Diyan, walang totoo, bihira ang totoo diyan. Puro pera-pera lang diyan. Puro chismisan lang, pasintabi na. Kakunti ang totoo diyan sa show business. Pero sa politika, wag naman. Wag nating haluan ng chismis ito. Sensitibo ho ang isong politika eh. Mag-i-election tayo, magpapalit tayo ng Pangulo, magpapalit tayo ng lahat ng elected official. Tapos hahaluan nyo ng chismis na walang kakwenta-kwenta, magdadrama-drama kayo para makumbinsi nyo ang tao na totoo. Fake news talaga kayo. Good morning, Banat Bay. Magaling si Banat Bay. Hindi ko man siya kilala ng personal, na-interview ko na rin sa television yan. Minsan may mga pagkakataon na hindi rin kami parehas ng idea, natural. Lahat wala namang monopoly sa idea, talino ng mga inilalabas. Pero ang kailangan yung totoo. Na-interview ni Banat Bay ng alauna ng madaling araw ang Pangulo kanina eh. So, di ba? At ang lahat by the way, inyong panood rin siya. Pag napanood nyo yung interview, talaga magugulat kayo, napakarami ng revelation doon ng Pangulo. Sabi nga niya yung mga mang-iiwan sa kanya, okay lang, nire-respeto niya. Pero may banta siyang i-expose niya ang lahat ng dahilan pagdating ng eleksyon kung bakit hindi niya sinuportahan yung mga nanghihingi ng suporta sa kanya o lumalapit sa kanya at nahingi ng endorsement o nahingi ng tulong sa eleksyon. Binanggit niya yung mga politiko. Doon yung pakinggan, ayaw ko na sabihin dito. Doon yung pakinggan kay Banat Bay kung sino mga politiko sinabi ng Pangulo na kanyang i-expose ang dahilan kung bakit kailanman hindi siya nagsuporta dyan. Mabigat. Di ba? Presidente yan eh. Inuulit ko, Commander-in-Chief ng Armed Forces, ng PNP, lahat ng intelligence community ng buong gobyerno under niya. Anong tatago mo sa kanya? Di alam niya lahat. Cabinet Secretary, nasa kanya lahat yan. Wala namang kumakaliwang Cabinet Secretary. Kung anong utos ng Pangulo at anong obligasyon mo sa Pangulo, gagawin ng Cabinet Secretary. Walang sekretary magsisinungaling at pagtatakpan ng balitang katotohanan ng Pangulo sa panahong ito. Walang gagawa nun. Kaya inuulit ko, fake news, chismis, paninira, nagpapalakas lang yan, nagsasabi niyan. Huwag kayong maniwala sa mga ganyan. Walang mangyayari sa buhay natin. Di ba? Naku, ang dami ako. Salamat na. 2,666 na. Etong dumaan ngayong umaga ko, daming comment. Sige lang po At salamat po sa inyo. Ang nag-like, thumbs up, 392. So, ayan. At hindi ho biro ito. Inuulit ko, ako po ay isang broadcast journalist. Ako po ay vlogger. Kaya ako po ay merong obligasyong sabihin ang totoo. Hindi ko naman sinabing magaling ako, hindi ko sinabing alam ko lahat. Pero hanggat nalalaman ko, isasabihin ko sa inyo. Wala naman po akong kinikilingan dito eh. Wala akong politikong kinakampihan. Kung meron man akong inilalabas na mga balita pabor sa politiko, yun lang yun. Pero walang kapalit yun. At wala akong obligasyon. Hindi ako binayaran ng kahit sino na kandidato para sila ay papugiin ko o sila ay kampihan ko. Hindi ganun. Walang usapang ganyan at walang ganyan. Di ba? Yan ho. Kaya ho, maging maingat po tayo sa panahong ito. Maraming manggagamit. Maraming sinungalin. Maraming nagpapagulo. Dahilan lang sa kanilang personal interest. Ay ako po, wala akong interest sa gobyerno. Ay kay Pangulong Duterte nga, 2015, tumulong ako sa kanya, nagbuwis ako ng buhay sa kanya, nagalit pa nga sa akin yan noong 2016 eh. Alam ba niyo yun? Ay, mahina kayo kung hindi niyo alam. Nagalit sa akin ng Pangulo noong 2016. Dahil ako'y nagtatrabaho at kung anong balita sinasabi ko. O nagalit sa akin. Hanggang ngayon, siguro galit pa sa akin, pero alam ko hindi na. Hindi naman kami nag-usap yan. Noong 2016, nag-usap kami ng Pangulo dahil tinawagan niya na ako eh. 2016, one week after election, tinawagan ako ng Pangulo. Mula noon, hindi na kami nagkausap. Si Senador Bongo, tinatawagan nila ko yan. Nagte-text ba sa akin lately? Pero wala akong obligasyon. Kahit kanino, kahit kay Marcos, kahit kay, sino bang kandidato? Robredo, Moreno, Pacquiao, Lacson. Sino ba? Baka hindi ko mabanggit yung iba. Wala po akong kausap ng mga tao dyan. Hindi ako lumalapit sa kanila.
Hindi rin sila lumalapit sa akin. Walang malinaw na communication kung ano mang meron. Basta ako, ginagawa ko lang yung aking obligasyon sa bayan at trabaho. Kaya baka iniisip nyo, ako ay dito, ako ay doon. Hindi po Sinasabi ko lang, kung maganda ang programa ng kandidato, sasabihin ko, pagka mali, mali. Pag hindi maganda, hindi maganda. Ganun lang po. Pero pagka ang Pangulo, pag sinabi nyo ang Pangulo ay nagkukulang sa impormasyon o ang Pangulo ay pinapaikutan ng kanyang mga tao, abay, magkukontrahan tayo dyan. Dahil hindi po ako naniniwala, kahit sino pang presidente, sa ilalim ng saligang batas, siya ang may kontrol ng lahat at ang hindi magsasabi ng totoo sa kanya ng mga tauhan niya, sisibakin yan, papagalitan yan. At wala namang gagawa ng ganun. Ikaw ay isang opisyal at kakampi ka ng gobyerno at nagsinungaling ka sa Pangulo, umalis ka na. Wala kang karapatang manatili. Kasi lalo na kung sekretary, alter ego ka eh. Extension ka ng Office of the President eh. Bakit mo pagtataguan ng Pangulo? Bakit mo hindi sasabihin ng totoo? Iyan ang ibig sabihin. Kaya yung mga nagpapalabas ng ganito, ganon-ganon, huwag kayong magpapapaniwala dyan. Baka naghahanap lang yan ng views para kumita. Baka nagpapasikat lang yan. Arti-artihan kayo. Maraming mga nag-aarti-artihan ngayon, hindi magsabi ng totoo. Dito, kaya nga ako napilitang mag-live kahit noong araw ng Sunday. Inuulit ko, pasensya na po kayo, araw ng simba ngayon, pero binulabog kayo. Pero yun ho yung aking pinaninindigan. Alam ng Pangulo ang lahat. Walang nagtatago sa kanya, walang nagsasabotahe sa kanya. Ang malinaw, minaninira sa kanya. Na kung anong dahilan, bahala na kayong hukayin ang balitang niya kung bakit sila sinisira. Marami pa hong mangyayari. Hanggang bukas, abangan natin. So, pansamantala, siguro hanggang dyan muna ang atin hong pag-uusap ngayon. Naku, salamat na. Halos 3,000 na ito. 2,904 na eh. Salamat po dun sa nanood ng biglaan. Wala hong announcement ito, pero bigla kayong dumating. Salamat. Kay Banat Bay, hindi ko man siya nakikita ng personal. Dahil kanya-kanya tayo ng trabaho. Salamat, Banat Bay. Actually, kaya ko lang nalaman kasi ilan yung nag-forward sa akin ng video ng mga followers ko rin, Banat Bay. Nagbigay sa akin, sabi niya, Mike, ulitin ko yung sinabi ko kanina, Mike, anong opinion mo rito? Mike, anong masasabi mo rito? So, pinakinggan ko, binasa ko, at inanong ko, ano ba ito? Naku, sabi ko, sablay talaga. Kasi alam niyo po, ako ang tagal kong field reporter. Ang tagal kong reporter sa labas bago ako naging anchor. Talagang madugo ang paghahanap ng balita at ambush interview sa seksikan lugar. Talagang meron diyang minsan may inis ka, minsan talagang bitin ang balita. Pero hindi ibig sabihin bitin ang balita ay hindi ka nagagawa ng balitang totoo. Tapos mag-i-speculate na. Ayun yung ginagawa ng iba na walang background sa field, walang background sa paghanap ng balita, kundi puro chismis lang. Nag-i-speculate, delikado yan. Ako po, ang dami kong pinagdaan. Ang tagal kong police reporter, ang tagal kong Congress and Senate reporter, nagmalakanyang reporter ako, nag-court reporter ako sa Jokra, nag-reporter ako sa overseas, dahil sumasama ako sa presidential coverage ng araw. Ang dami kong pinagdaanan bago ako naging news anchor or news program. Especially dyan ako sa SMNI News Channel at saka po sa DCIR at iba pang mga network na aking pinanggalingan. Kaya ito, nagbablogger tayo, nag-vlog din tayo dahil ito alam ko makakatulong ng impormasyong mas malawak at totoo. Kasi dito, ano man ang sasabihin ko na allowed sa YouTube, salamat sa YouTube, mapapakinggan ninyo. Walang mag-i-edit dito kung hindi ang YouTube lang. Pag ayaw ng YouTube, wala kang magagawa. Pero lahat ng aking sasabihin dito, pag-aaralan natin para makarating sa inyo at papayagan ng YouTube. Yun lang po yan. Di ba? Anyway, salamat po sa inyo. At sana po makapag-breakfast kayo ngayon ng maayos. Palagay ko yung naliwanagan, masarap ang almusal. Yung kakampi ng mga sinungalin at saka mga chismoso ay siguro nagalit sa akin. Bahala kayo sa buhay nyo. Ako sa totoo, hindi ako sa hulaan o speculation suntok sa buwan. Okay? So, thank you. Muli, kay Banat Bay, maraming salamat. Partner ang tawag ko. Sa lahat naman taon, tawag ko partner eh. Kahit hindi ko nakikita at kilalang personal, tawag ko partner. Partner sa paghahatid ng impormasyon. Salamat sa kanya dahil na-interview niya ang Pangulo. Ako man, kung meron akong ganong katinding access sa Pangulo, makikipag-interview din ako sa kanya. Hindi naman ako ganon. Pero inuulit ko, nung anong araw, tinawagan ako ng Pangulo. Pero kung anong dahilan, hindi ko na sasabihin sa inyo. Di ba? Kayo na mag-research na kung bakit. Anyway,